Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawal ng demokrasya! Kasama mo si Waldy Carbonell! Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Medyo 2 araw po tayong nawala sa ere sapagkat tayo po ay naglilibot. Bubuo po tayo ng mga chapters sa iba't ibang lugar. Kawal ng Demokrasya Movement. Yan po ay pinapakalat na natin ngayon. At marami po ang mga tumatawag sa atin, pero sa kadahilanan po ng mahal ng gasolina, hindi po ako agad makakadating dyan sa lalo yung mga tumatawag sa akin taga-Apari. Kasi nung araw, 1987, naglakad po ako ng 1,000 kilometers. At ako po ay sinamahan ng mga brad ko sa Alpha Phi Omega. Buhay pa po nung araw si Brad Attorney Buddy Britannico, Undersecretary ng Department of Education. Nung matino pa ang Department of Education, mga kaibigan. At siya ay komandidato bilang senador. Tayo po ay komandidato rin bilang senador noong araw, independent nga lang. Ako po ay naglakad mula Apari hanggang Bicol. At yung mga apo dyan, Alpha Phi Omega, ay sinamahan po ko niyan. Anong nangyari? Ang paglalakad ko, 1,111 kilometers, umabot po sa Dait, Camarines sa Norte. At yan po ang 1,111 kilometers po natin. Kaya tumatawag po sa akin ng mga brad dyan sa Apari na gusto na raw nila magtayo diyan ng chapter ng Kawal ng Demokrasya. Abay sabi ko, maraming salamat brad. Nung isang araw, speaker po ako dun sa necrological service ng brad natin na si Buddy Britannico. Ano yun batch 56. Ako po ay batch 63. Mga senior na po kami. Ganun pa man, ang ating pong topic ngayon, nung nga pala, salamat po doon sa mga bumati sa akin dyan sa Necro. Ang sabi nila, Brad, nag-subscribe kami ha. Alam po ninyo, marami nag-subscribe sa atin ng mga Alpha Phi Omega. Ang pinagtataka ko lang yun sa Alpha Chapter, ng chapter ko sa FEU, walang nag-aabiso sa akin. Siguro nag-subscribe na rin sila, pero hindi nila pinagmamalaki sa akin. Mga kaibigan, ang ating pong topic ngayon na dapat po natin pakalat ay yung pong pansamantalang pagpapatuloy ng impeachment ni Sara Duterte itong April 14. Hindi po matatandaan na yung kanyang 2 abogado, alam po ninyo, sila Atty. Torion, abogado niya po yan. Kaya lamang nagbawas siya ng regular na mga abogado, kaya naging 16. Ang original po niyan, sangayon po sa ating kaibigan na miyembro ng kanyang Sara Defense Panel, 25 lawyers. 25 mga abogado po yan. Kaya nga po, matapang siya nung araw, sinabi niya, bloodbath. I want a bloodbath. Ibig po niya sabihin, hindi naman po kasi siya English speaking, madugong labanan. Kaya lang, pag bloodbath,
ubusan talaga ng buhay yan. Yung bang kauli-uli ang unday, mamamatay ka na lang, uunday ka pa. Pero maganda siguro pakinggan, sabi niya I want a blood bath. Yung pala takbuhin, naging bubble bath. Alam po ba ninyo yung bubble bath? Yung bang meron kayong bathtub. Yung bathtub ay parang isa pong malaking nakahigang maliit na pool o malaking Tab. drum ng tawag po dyan ay bathtub. Pag nilagyan mo yung nilalagay po dyan na solusyon, pagka yung mga mahihirap, ang ginagawa nila yung mga sabon panlaba. Diyan na sila naglalaba para magkaroon po sila ng bubble o bula. Yung bula, ang tawag po dyan sa mga mayayaman, bubble bath pagka marami pong bula kaya sa kanila nililiguan. Automatic, nagkakaroon na po sila ng sabon sa katawan, nakababad sila sa sabon. Bubble bath. Kaya nga po yung sinabi niyang, I want a blood bath. Hindi po nangyari sapagkat yung dalawang abogado niya, sila Torion, pero hindi po yan kasama sa defense lawyers. Nagtampo siguro nung hindi sila nilista ni Mike Pua, Attorney Mike Pua, yung head ng kanyang legal team na dati niyang chief of staff at kapwa niya guilty yan sa Department of Education, Office of the Vice President. Isa lang po kasi yan. 25 lawyers po yan. Ang unang mga binawas sapagkat alam po ninyo sa Office of the Vice President, sang-ayon po sa ating informante na abogado rin. Hindi po siya natanggal, kasama siya sa team. Kaya malalaman ko ang development. Meron naman silang pinaplano. At napaamin ko siya sa pamamagitan ng aming pagtutos ng Hennessy noong isang araw. Nagtutos-tos po kami. Napaamin ko siya na meron ng mga support na ginagawa nilang back, ang tawag po nila dyan fallback position, na pag hindi nakalusot sa Korte Suprema, sapagkat ang Korte Suprema mukhang tinatalawan po sa mga social media, yung mga atake po, tapos yung mga dating Supreme Court Justices para nila Antonio Carpio, abay, very polite lang po, edukado, hindi nila pinupulaan, pero sinasabing parang overreach. Overreach, ibig sabihin polite word dyan, sa ibig sabihin, sumosobra, overreach. Sumosobra ang pangabot. Another English po yan, baka hindi naman maintindihan ni Sara Duterte. Ganun pa man, yung pong kanyang mga lawyers, sangayon po doon sa ating abogadong kaibigan, informante, bawat isa sa kanila, ang acceptance fee ay 5 million pesos. Kaya po matutuloy yan sapagkat habang sila ay mag-a-appeal sa Kongreso, 1.5 million po ang monthly appearance dyan. Plus, may per diem po sila pang gasolina. Kaya tutuloy-tuloy na po yan. Yan na rin ang technique ng kanyang mga abogado sapagkat napakamahal ng kanila pong appearance fee yan. Hindi naman po makaangal sila Duterte sapagkat 150 million pesos a month ang gastos nila sa isang abogado doon po sa ICC. Ito, 16 at 1.5 million pesos bawat isa. Kaya nga po matutuloy yan sapagkat gusto ng abogado tuloy-tuloy ang kaso sa Supreme Court ay sa umpisa sa Supreme Court, sa House of Representatives hanggang umabot sa Senado. Meron pa po silang per diem
at panggasolina na bukod pa rin sa kanilang tatanggapin na 1.5 million pesos a month. Napakamahal, no? Anyway, last year pa yung kinuha nila mga abogado bago niya kaya nasabi niyang I want a bloodbath. 25 lawyers yung original. Talaga magkakaduguan ng gusto yan kasi bawat isang abogado mayroong konting pananaw na papalawakin niya para ma-deserve niya yung 1.5 million at yung 5 million peso acceptance fee. Bulahan na lang ng bulahan yan. Pero tayo mga Pilipino, dapat mapagmatsyag sapagkat hindi natin papabayaan na tayo ay papaikot-ikutin na naman itong mga DDS lawyers na ito. Hindi nahiya. Pag siguro ako pag-abogado, pag alam kong guilty, pasensyahan tayo. Tama ang batas na sabihin kahit na guilty yan, habang hindi pa nasisintensyahan, may karapatan siya sa abogado. Kaya nga siguro kung hindi tuloy na abogasya, sapagkat bukod sa mahalang tuition fee, magiging matigas ang ulo ko. Pag guilty ka, ayaw kita pagtangguloy. Para kang naglalagay sa pulis na kurap, na porke nilagyan mo, tutulungan ka. Kaya nga po mga abogado, nakakalungkot, sapagkat ang tingin nila, ethics yan, professional, sinumpaan nila yan. Sinumpaan mo magtanggol ng masamang tao. Ang mga Duterte, pinakamasamang tao na nakilala ko po. Isa sa nakakasukang mga Pilipino, itong mga Duterte. At lahat na nagtatanggol at kumakampi sa mga Duterte ay kalaban dapat ng sambayan ng Pilipino, kalaban ng ating mga batas ng Pilipinas, kalaban ng kabutihan. Doon sila sa kasamaan at kadiliman. Yan po ay dapat nating pinupuksa. Kaya nga po hindi tayo tumitigil dito sa ating programa sapagkat nais ko po makatulong sa pagpuksa ng mga kabubuhan ng mga Pilipino, kawalan ng dangal. Sa madaling salita, wala na pong hiya ang mga Pilipino. Hihirera ka kay Duterte, abogado ka, respisyo ka, talagang medyo mukhang swapang ka, mukhang idiot ka. Pero wala kang dangal. Tinawag na kitang duwag, hindi ka pa kumakasa. Takrut ka. Inyaki din. Ang kahit nga kaindyang ka, nukasta ka. May nagsasabi sa akin, ibanag daw yan. Tinitignan ko, height niya lang naman ang ibanag dyan. Medyo ang kanyang itsura, hindi masyadong ibanag. Hindi po natin minamasama ibanag. May mga pogi ibanag. Ayan, si Bebot Benyo, ibanag yan. Yan si Binay. Excuse me. Super ibanag yan. Lalo pa man, ang ating pong papag-usapan ay matutuloy ba itong impeachment na ito. Ang aking pong tingin ngayon, matutuloy sapagkat these lawyers have to earn their keeps. Tinanggap na nila yung kanilang acceptance fee na 5 million bawat isa. Abay, kinakaran tumuloy na sila. Yung pong hindi nakatanggap, abay sumulo ng lakad at binigyan na lamang sila ng bonus. Itong senator yun, binigyan na lamang ng bonus palihim. Hindi na pinaalam doon sa 16 lawyers na grupo ni Michael Pua. Ngayon, bakit po tayo hindi masyadong naniniwala dyan po sa Supreme Court? Hindi po denied dyan petition for temporary restraining order. Alam po ninyo, yung lumabas na desisyon sa ayon sa ating pagsasaliksik, binibigyan ng 10 araw na hindi pwede nang dagdagan ng palugit, non-extendable
10 days to answer. Eh yun naman po yan. Binigyan ng bawat kampo ni Duterte at kampo ng taong bayan sapagkat gusto ng Supreme Court na mapagbigyan. Diyan po ako medyo nininervyo sapagkat bakit niya pinagbigyan? Bakit hindi niya nalang dininay? Hindi po dininay ang TRO. Hindi lamang inisyu. Ang inisyu niya ay order na sumagot bawat isa sa inyo, dalawang kampo, ng inyong posisyon tungkol dito sa petisyon nila Atty. Torion ng kampo ni Sara. Yun lamang po yan. Ngayon, bakit po ako ay hindi masyadong nagtitiwala na matutuloy itong impeachment? Dahil sa hindi po ako naniniwalang magpapabaya ang China. Ang insurance na talagang sila na ang magiging boss ng Pilipinas sa 2028 ay pag Duterte ang nanalo. At siya po kumikilos ang kanilang mga trolls na popular daw si Sara, popular. Abay, nagkasubukan pa sa Antipolo. Doon sa namatay na congressman, si Romeo Acop, nagkaroon ng eleksyon. Yung manok ni Duterte, natalo sa Antipolo. Binuhusan niya ng pera, talo pa rin. Ibig sabihin, kumikilos mabuti ang trolls, ang mga DDS, nagpapakalat ng chismis na malakas si Sara. Tinitignan ko, hindi naman ganyan kagago lahat ng Pilipino. Mas matitino pa rin sapagkat may mga programang hindi trolls, hindi under ng mga Duterte, pareho ng kawalan demokrasya. Kaya lamang 123,000 pa lamang tayong subscriber. Bagamat marami na po tayong viewership, kinakailangan pakalatin pa po natin to na ang Duterte camp gagastusan ng bilyon-bilyon ng China, wag lamang matanggal bilang Vice Presidente at manalo pa sa 2028 kung ang mga Pilipino ay makakayanan din na sila ay magapi ng bilyon ng China, ay magbimistula po tayong Iran na inapi ng Israel at ng Amerika. Hindi po tayo dapat magpapi, tayo po ilalaban at umpisa na po ang laban natin na matindi-tindi dito po sa impeachment na ito. Magkapit-bisig po tayo sapagkat kinabukasan ninyo nakasalalay dito sa ating pong laban na ito. Pagka nabigyan ng ayudang konti yan si Sara, mga kaibigan, tutulungan na mabuti ang mga traidor na Pilipino, mga Marcoleta ng mga Pilipinas, mga Cayetano ng Pilipinas, Robin Padilla ng Kabubukan at Lito Lapid, mga kaibigan. Yan ang makakampi. At yung isang agbagtit na Ilocana, ang pangalan ay Amy Marcos. Agbagtit di Suda. Ngayon, mga kaibigan, ano po ibig sabihin ng agbagtit? Sira ulo. Opo, pag yan po ay libelous, ulitin ko, si Amy Marcos ay agbagtit. Yan. At ang aking po pangalan, ako po ay si Waldy Carbonell. Pag nagdemanda ka, tignan mo mabuti yung spelling. Kasi marami nagkakamali sa Carbonell. Minsan double N, minsan 1L, minsan carbon. Meron pa isang matandaan, sabi carbon dioxide. Ngayon, mga kaibigan, ako po si Waldy Carbonell ang sasabing agbagtit, sira ulo, si Amy Marcos na kaya kababain, apo, nakakahiya. Waldy Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas at hindi umatras. China, layas!
Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldi Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.